Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanorin ng sun, moon at rising sign, kasi baka man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So meron tayo dito mistakes, misunderstood, victim, lost soul, return, second chance, opportunity, making amends, broken, shattered, heartbroken, destroyed. Pero sabi dito, open heart, receptive, empathy, vulnerable. Ito, confession, unveiling, coming clean, messages. At ang huli, pride, arrogance, ego, stubborn. Ano kaya to? Relationship? Friendship? Parang hindi na sila nag-uusap kasi may someone na gusto magbalik. Dagdagan natin ang information. Dalawa agad. So, ano kaya to? Mukhang kapamilya to eh. Di na nag-uusap yung iba sa inyo at kapamilya. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero mukhang mag-aaway kasi eh. So, may babae dito. Pwedeng nanay o buntis. Nanay mismo or kapamilyang buntis or nanay na. Na para bang nagkaroon sila ng misunderstanding. So, anong pinagawayan nila? Ito, pride, arrogance, ego, stubbornness. So, ayun. May mga masakit na salitang
binitiwan dito. Neutral na nagbangayan. Iniisip ko kung nanay at anak or anyone na nag-aaral pa, pero mukhang relative to. O relative, pwede rin ng mga relative na nakasamaan ng loob. Doon sila nag-away sa social media sa chat, text, email. Na para bang may mga secret na inilantad or sabihin natin may kinalaman to sa criticism, constructive criticism. So kung ganun man yung sitwasyon at yun nga, nag-away ang magkapamilya, yung bida natin at kapamilya niya, so ang dating may someone na feeling misunderstood, heartbroken. Pero pag ganitong sitwasyon, parang itong tatlo, gusto mag-sorry, gusto mag-confess ng feelings, kung anong nangyari, somehow parang gusto mag-sorry. May someone na ganoon. Kumbaga nagalit lang dahil sa pride, arrogance, ego, stubbornness. Basta nagmukha na itong family dispute. Nag-away ang magkakapamilya, magkadugo, or relative. Pero ang maganda, although pare-pare silang heartbroken, may isa sa magkaaway ang gusto nang magbalik at mag-confess ng kanyang feelings tungkol sa nangyari at gusto na mag-sorry at magkabati na. So ganun ang tinakbo ng reading na to. So ganun, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ngayon, family issues kasi ito hindi naman to love. Di walang clue. Saka yung mga love message natin dito. Walang ganon. So mag-end na tayo sa ganong sitwasyon. Anyways, mag-iiba tayo ng senaryo. Kasi hindi naman siya love reading. So wala tayong love message, wala ding clue. Tingnan natin ano pang makukuha nating detalye dito. Ibang senaryo na tong dito magkadikit na kwento. So, anong meron dito? Baliktad pala tong damon. Ito lang yung baliktad damon. So, meron tayong 3 of Wands, 9 of Cups, baliktad na damon. So, may someone na naghihintay dito. Ano kaya yan?
Or may 3 of Wands tayo. Ano kaya yung 3 of Wands na yun? The Sun. So, in short, may iba sa inyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, hinihintay niya ang abundance na dumating sa buhay niya, or happiness, or may na-expect siya na sana'y mangyari ba. Pero probably mangyayari yan dahil nandito yung the Sun. So again, may expectation ng iba sa inyo, more like mangyayari yung ina-expect dahil nandito ang the Sun. Parang wish granted. Ngayon, Nine of Cups, dito naman may wish or satisfaction. Tingnan natin anong mabubuo ko. Wow, Knight of Cups. So wish regarding romance, anything na may kinalaman sa romance. Somehow parang wish granted din, parang dito lang. Ito, expectation. So mangyayari, may positive outcome. Ito, wish. At ang wish ay romance. So depende, ano bang gusto ng iba sa inyo? Depende sa case. Kung sabihin nating single at ang gusto ay may mamit na new love interest, posible naman maging sila nung crush nila, who knows. Pero hindi naman lahat, pero posible sa iba, hindi nga lang lahat dahil general reading to. So again, may mga tao na magiging in a relationship na ngayon, kung single, lalo may ligawan factor na nangyayari. Let's say, ganun na nga. Sabihin natin, dumating na to sa iba sa inyo at ayun nga, magiging sila na. Ngayon, kung ang case ay nagkakalabuan sila ng partner niya at in a relationship na sila, yun nga lang, medyo problematic dahil di sila magkasundo. May chance pa ng reconciliation sa part na to. Ngayon, dito tayo sa damon na baliktad, kaya yun. Pwede rin dito yung magbubunga yung hard work. Lalo't sabihin natin yung hard work ay may kinalaman sa job. Okay, yung job ay related sa creativity, imagination, arts. Ayun, pwede dito. So, dito na nga tayo. Diretso na tayo sa baliktad ng damon. So, baliktad na damon. Baliktad din yung 7 of Pentacles. Hindi na kasya. Ibaba na natin to. Kasi may may design ako dito. Teka. So, yung baliktad na damon at baliktad na 7 of Pentacles. Ano kaya ito? Well, may ma-realize ang iba sa inyo. At ito all about nagsasayang sila ng panahon. So, ibig sabihin, meron silang pinagkakabalan or may something na doon nakalaan ang attention ng iba sa inyo or focus na para bang ma-realize nila ng iba sa inyo in the end na para bang nagsasayang sila ng panahon dun sa ginagawa nila kasi parang walang outcome. Wala silang nakikitang outcome, or kung meron man ang liit nung return nung investment nila kasi investment card to diba, 7 of Pentacles.
Kaya lang baliktad eh. So parang nasayang ang panahon nila. Magiging clear sa kanila na nagsasayang sila ng panahon. At ito kasi ay confusion kung tayo. Eto di may clarity na. So again, depende sa iba sa inyo kung ano bang ginagawa nila na parang walang reward. So, kayo lang ang makaka-realize nito sa period na to. Whether sa trabaho, karelasyon, pagkakaibigan, basta yun yung main theme. Realization tungkol sa pagsasayang ng panahon. Or connection. Anyways, teka. Baka kasi balikan ko ito mamaya eh. Maganda yung naka-arrange. Para madali kong mahanap yung gusto kong balikan. Kung sakali man. Ngayon, dito na tayo sa general prediction. So, dun sa kaninang dalawang scenario, general readings yun. Ngayon, dito tayo sa general prediction. So, dito, case-to-case basis. Sabihin natin may iba sa inyo na gusto nang mabuntis or gusto nang magkaanak. Na parang bang kung sakaling nahihirapan mag-conceive, darating din yan sa tamang panahon, huwag ma-stress. Okay? Kasi may iba na na-stress kasi ang tagal na nilang magka-relasyon tapos wala pa rin nabubuong baby. So, huwag ma-stress. Kasi the more na ma-stress, lalong matatagalan na maging pregnant. Or makakatulong pumunta sa obstetrician, di ba? Or gynecologist, para matulungan sila. So, in short, sa doktor na lang. Para malaman kung ano bang nangyayari, di ba? Sa health nila, kung anong nagkukos, bakit ganyan. Hirapan silang mabuntis. Kasi iba't ibang case yan. Depende sa tao. Hindi pare-parehas ang case. Kaya maganda kung magpa-consult sa doktor. Ngayon, ibang case, sabihin natin itong pregnancy dito ay all about birthing a new idea. Birthing a brilliant idea. Darating din yan sa tamang panahon, lalo sabihin natin entrepreneur yung iba sa inyo na gumagawa ng kung ano-anong business, nag-experiment, i-invent, na parang darating din yan. May matutuklasan din silang magbo-boom sa panlasa ng mga tao. Or sabihin natin content to na mag-viral. So again, mahirap kasi mag-isip ng content. So, sabi nga dito, give it time. Kung di man maging viral ang content o anything na ginagawa ng iba sa inyo. Like creation. Sabihin natin, magbubunga din ang hard work sa divine timing. Okay? In short. Ayan, may fire sign tayo. Aries, Leo, Sagittarius. Guardian, a lost loved one watches over you. Well,
sabi dito, may namayapa na mahal sa buhay na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius ay nagbabantay sa iba sa inyo. Whether tao ba to or hayop, basta more like namayapa na tong taong to na mahal ng iba sa inyo sa buhay, na nag-reach out dito na sinasabi na binabantayan daw ang iba sa inyo, itong mahal nyo sa buhay na fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dalot sabihin natin biglaan yung pagkawala or recently lang, wala pang 3 years or saktong 3 years. Eto, andito sila nagsasabi na nasa tabi lang ng iba sa inyo itong namayapa nga nilang mahal sa buhay. Hindi ko naman sinasabi na pag matagal nang namayapa hindi na siya. Pwede rin naman. Case to case basis. So, depende kung yun ay fire sign. Okay? Aries, Leo, Sagittarius. Ito yung pinaka detalye natin. Ito, divorce. Naku naman. Divorce, experiencing a breakup. Wala namang ganito sa lugar natin ng Pilipinas. Sa ibang bansa siguro. Pero overall, divorce, annulment, o separation to. Nako. Things are getting serious. Ano ba to? Malamang partnership to. Di relasyon na talaga to na magsiseparate. OMG. Kasi may commitment dito So, sino kaya yung magbe-break or baka kakilala nyo? So, sa period na to may mga magbe-break daw. So, ito yung partner. Tumalo na agad to. So, partner ng Taurus, Aquarius, Libra, Virgo. Ngayon, kung hindi para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Scorpio, Cancer, Leo. Dito na tayo sa general advice. Tapos na tayo dito sa general prediction. Kaya tutungo na tayo sa general advice. So, dito sa general advice natin, babasahin ko na lang para mabilis. Okay? Madali lang naman intindihin to kasi basic English lang, ha? Kuha ko dito ng 3. Twin flame, Kaya sobrang sa zoom naman. Ayan. So, sabi, twin flames themselves contain an aspect of each other's personality. Ito naman synchronicity, Divine soul matches have amazing moments of synchronicity. Mukhang magkarugtong tong dalawa. Tanguli. Allure. Consider this situation carefully. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.